Ito, syempre, ay naging isang napakalaking pagkabigla at si William at ako ay ginagawa ang lahat ng aming makakaya upang maunawaan at harapin ito ng pribado para sa kapakanan ng aming batang pamilya. Ilang araw na lamang bago ang Royal Ascot, biglang natuklasan ni Prinsesa Catherine ang isang bagay na halos hindi niya mapaniwalaan. Ang mga pangalan ng kanyang mga magulang ay nawala sa opisyal na listahan ng mga panauhin. Sa loob ng maraming taon, ang pamilya Middleton ay dumadalo sa prestihiyosong kaganapang ito nang walang anumang hadlang. Ngunit sa pagkakataong ito, nagbago ang lahat. Sa una, inakala ni Catherine na isa lamang itong administratibong pagkakamali. Gayunpaman, nang patuloy na magbigay ng magkakasalungat na sagot ang mga tagapag-ayos, nagsimula siyang maramdaman na may mas malalim at nakakabahalang nangyayari sa likod ng saradong mga pinto ng maharlikang pamilya. Ang lahat ng palatandaan ay tila tumuturo sa tanggapan ni Reyna Camilla. Habang patuloy na nagpapakita si Camilla sa publiko na kalmado at maayos ang kilos, tahimik namang sinundan ni Catherine ang bawat bakas. Pagkatapos isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, biglang nagbitiw ang pribadong kalihim ni Camilla at naghanda ng umalis ng Britanya. Isa lamang ba itong pagkakataon o isang huling pagtatangkang pagtakpan ng isang lihim? Kahapon opisyal na naglabas ang Buckingham Palace ng isang nakakagulat na anunsyo. Pansamantalang aatras si Reyna Camilla sa lahat ng tungkuling maharlika simula Hulyo 2026 dahil sa kadahilanang pangkalusugan. Nag-ingay ang mga pahayagan at social media sa pag-aalala tungkol sa kalusugan ng Reyna at sa mga tanong ukol sa kaguluhang nagaganap sa loob ng palasyo. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam na ang anunsyong ito ay simula pa lamang ng mas malalim na kwento. Isang tahimik na tensyon ang unti-unting nabubuo sa loob ng ilang linggo. Lahat ay nagsimula sa isang simpleng listahan ng mga panauhin. Nagsimula ang lahat sa huling pagsusuri para sa Royal Ascot, ang pinakaprestihiyoso at pormal na karera ng kabayo sa Britanya na nakatakdang ganapin sa Hunyo 16. Abala ang Kensington Palace sa paghahanda. Nakaupo si Prinsesa Catherine sa kanyang pribadong opisina. Hawak ang bagong imprentang opisyal na listahan ng mga panauhin. Sumisilip ang liwanag ng hapon sa mga kortina, nagbibigay liwanag sa itim na teksto. Isa-isa niyang sinuri ang listahan, nakangiti sa mga pamilyar na pangalan, hanggang sa biglang mawala ang kanyang ngiti. Ang mga pangalan nina Michael at Carol Middleton, ang kanyang mga magulang, ay tuluyang nawala. 2 beses niyang binasa ang listahan habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa loob ng maraming taon, palaging kasama ang pamilya Middleton sa Royal Ascot. Hindi lamang ito isang sosyal na okasyon, kundi pagkakataon din upang tahimik na ipakita ang suporta sa kanilang anak at mga apo. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likod. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na isa lamang itong pagkakamali, isang typo o pagkakaligtaan sa makapal na proseso ng pag-aproba. Ngunit lumaki ang kanyang pagdududa nang tumawag siya sa departamento ng organisasyon ng kaganapan. Ito si Prinsesa Catherine. Sinusuri ko ang guest list ng Royal Ascot. Nawawala ang pangalan ng aking mga magulang. Maaari ba ninyong suriin muli? Mahinahon niyang sabi, ngunit ramdam ang tensyon. Sandaling katahimikan ang sumunod bago may sumagot.
Your Royal Highness, sinusuri po namin. Maaaring dahil nabawasan ang saklaw ng kaganapan ngayong taon upang bigyang pansin ang mga senior na miyembro ng maharlikang pamilya. Napakunot ang noo ni Catherine. Nang humingi siya ng mas malinaw na paliwanag, iba naman ang sagot. May ilang posisyon na inayos ayon sa utos mula sa mas mataas na antas. Paumanhin kung nagdulot ito ng kalituhan. Dalawang magkasalungat na paliwanag sa loob lamang ng 5 minuto. Ibinalik ni Catherine ang telepono, halos mamuti ang kanyang mga daliri sa higpit ng pagkakahawak. Alam niyang hindi ito simpleng pagkakamali. May sinumang sadyang nagtanggal sa pangalan ng kanyang mga magulang sa pinakahululing yugto. Sa oras na halos wala ng pagkakataong makapagtanong o tumutol. Tumayo siya at naglakad-lakad sa silid. Pilit pinipigilan ang emosyon. Ang Royal Ascot ay hindi lamang isang karera ng kabayo o palabas ng moda. Ito ay isa sa pinakamahalagang okasyon upang ipakita ng maharlikang pamilya ang pagkakaisa at tradisyon. Ang pagtanggal sa pamilya Middleton ay malinaw na mensahe. May nais magbawas sa impluwensya ng hindi dugong maharlika at pahinain ang imahe ni Catherine. Naalala niya ang mga nakaraang taon kung saan nanatiling maingat at hindi nakikialam ang kanyang pamilya, ngunit laging handang sumuporta. Ngayon, tahimik silang inalis. Unti-unting sumiklab ang galit sa loob niya, kasabay ng matinding pag-aalala. Kung ang kanyang mga magulang ngayon, sino ang susunod bukas? Tumingin siya sa bintana, sa hardin ng Kensington Palace na marahang inuuga ng hangin. Ilang araw na lamang bago ang Royal Ascot. Alam niyang hindi niya ito maaaring baliwalain. Huminga siya ng malalim at tinawagan si William. Maaari ka bang umuwi ng mas maaga? Kailangan nating mag-usap. May seryosong nangyayari sa guest list ng Royal Ascot. Habang lumulubog ang araw sa likod ng makasaysayang mga gusali, napagtanto ni Catherine na nagsimula na ang isang tahimik na digmaan sa loob ng maharlikang pamilya. At siya, bilang prinsesa ng Wales, ay hindi uurong. Kinabukasan, mabigat pa rin ang hangin sa Kensington Palace. Hindi mapakali si Catherine. Nagpasya siyang alamin ang buong katotohanan bago pa man magsimula ang kaganapan. Tinawag niya ang kanyang pribadong assistant. Dalhin mo sa akin ang lahat ng bersyon ng guest list mula 3 linggo ang nakalipas hanggang sa huling aprobadong kopya. Gusto kong makita ang bawat pagbabago. Nag-atubili man ang mga tauhan, sumunod sila. Makalipas ang kalahating oras, inilapag ang makapal na dokumento sa kanyang mesa. Isa-isa niyang binuklat ang mga pahina at doon niya nakita ang katotohanan. Sa draft 2 linggo ang nakalipas, malinaw na nakalista ang mga pangalan nina Michael at Carol Middleton sa VIP section. May nakatalaga pa silang upuan malapit sa pangunahing lugar ng maharlikang pamilya. Ngunit sa pinal na version, 4 na araw bago ang kaganapan, nawala ang kanilang mga pangalan. Walang paliwanag, walang tala. Tanging isang malamig na bakanteng espasyo. Mahigpit niyang hinawakan ang dokumento, sumiklab ang galit. Hindi ito aksidente. Sinadya ito. Agad niyang ipinatawag ang ilang tauhan mula sa organisasyon. May alam ba kayo tungkol sa pagbabagong ito? Direkta niyang tanong. Isang batang assistant, nanginginig ang boses. Ang sumagot, Your Royal Highness, nakatanggap po kami ng utos mula sa tanggapan ni Reyna Camilla. Sila po ang nag-utos ng pagbabago sa huling pag-aproba. Sumunod lang po kami. Para itong suntok sa dibdib ni Catherine. Camilla, matagal na niya itong pinaghihinalaan. Ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. Direktang nakialam si Reyna Camilla sa guest list.
Nais niyang gawing entablado ang Royal Ascot para lamang sa pinakamataas na antas ng maharlikang pamilya at bawasan ang presensya ng mga hindi direktang dugong maharlika. Tumayo si Catherine at naglakad muli sa silid. Ramdam niya ang matinding galit at pagkadismaya. Ang pamilya Middleton ay hindi kailanman nagdulot ng problema o nagsamantala sa kanilang posisyon. Tahimik lamang nilang sinuportahan ang kanilang anak at mga apo. Ang basta na lamang silang alisin sa listahan ay hindi lamang kawalang galang, kundi isang malinaw na mensahe ng kapangyarihan. Nais ni Camilla na baguhin ang imahe ng maharlikang pamilya ayon sa kanyang sariling pananaw. Ito ay sinadya, maring sabi ni Catherine nang pumasok si William sa silid. Hindi ito teknikal na pagkakamali. Inalis ang pangalan ng aking mga magulang ayon sa utos mula sa tanggapan ni Camilla. Gusto nilang itulak ang aking pamilya sa gilid sa harap ng publiko. Napakunot ang noo ni William, halatang nagulat at nababahala. Kinuha niya ang listahan at saka bumuntong hininga. Kakausapin ko si ama. Pero alam mo naman kung gaano kakomplikado ang mga usapin sa loob ng maharlikang pamilya. Umiling si Catherine, puno ng determinasyon ang kanyang tinig. Hindi, mahal. Sa pagkakataong ito, hindi ako mananahimik. Kung kaya nilang gawin ito sa aking mga magulang ngayon, gagawin din nila ito sa iba bukas. Hindi maaaring umiral ang ganitong uri ng personal na kalkulasyon sa loob ng pamilya. Habang iniisip niya ito, lalo niyang napagtanto ang bigat ng sitwasyon. Ang Royal Ascot ay hindi lamang isang sosyal na kaganapan. Isa itong pagkakataon para makita ng publiko ang pagkakaisa ng maharlikang pamilya. Ang pagtanggal sa kanyang pamilya ay tiyak na magdudulot ng tsismis at makaaapekto sa kanyang imahe. Hindi niya maaaring hayaan si Camilla na kontrolin ang lahat ayon sa kanyang kagustuhan. Sa sandaling iyon, iisa lamang ang nasa isip ni Catherine. Kailangan niyang mag-imbestiga ng mas malalim. Kailangan niyang malaman kung sino talaga ang nasa likod ng desisyong ito at kung bakit ito isinagawa sa napakasensitibong panahon. Ang nakatagong digmaan ay tuluyan ng lumala at ang prinsesa ng Wales sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay handang harapin ito ng direkta. Ilang linggo bago opisyal na maganap ang Royal Ascot sa tahimik na mga silid ng Clarence House, isang mahalagang desisyon ang ginawa. Nakaupo si Reyna Camilla sa dulo ng mesa ng pagpupulong. Kalmado ang anyo, ngunit puno ng determinasyon at kalkulasyon ang kanyang mga mata. Ang mainit na dilaw na ilaw ay nagbigay diin sa mga guhit ng kanyang edad. Mga bakas na palagi niyang tinatangkang itago sa publiko. Tumingin siya sa kanyang mga pinagkakatiwalaang aide at nagsalita sa mababa, ngunit matibay na tinig. Masyado nang madalas ang paglabas ng pamilya Middleton. Nagsisimula ng mas pagtuunan ng pansin ng publiko si Catherine at ang kanyang pinagmulan kaysa sa mismong sentro ng maharlikang pamilya. Kailangang baguhin ito. Tahimik na nakinig ang mga aide. Kilala nila ang ugali ni Camilla. Matalino, determinado, at hindi nag-aatubiling kumilos upang protektahan ang kanyang posisyon. Naniniwala siya na ang Royal Ascot ngayong taon ay dapat maging entablado para sa pinakamataas na antas ng maharlikang pamilya. Ang mga may tunay na dugong Windsor. Ang patuloy na presensya ng pamilya Middleton ay magpapalabo sa imaheng yon at magbubunsod ng paghahambing at chismis tungkol sa isang karaniwang prinsesa tulad ni Catherine. Ang Royal Ascot ay hindi pagtitipon ng pamilya. Malinaw na dagdag ni Camilla. Ito ang pinakamahalagang entablado
upang ipakita ang karangyaan at pagkakaisa ng monarkiya. Kailangan nating bawasan ang presensya ng mga kamag-anak na walang titulo. Panatilihin lamang ang mga tunay na kumakatawan sa maharlikang pamilya. Isang lalaking aide sa kanyang kanan ang maingat na nagsalita. Your Majesty, kung gagawin natin ang pagbabago sa huling yugto, hindi po ba ito makakaakit ng pansin? Ngumiti si Camila ng malamig. Marahang tinatapik ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Iyan mismo ang dahilan kung bakit sa pinakahuli ito dapat gawin. Kapag halos kumpleto na ang listahan, kakaunti ang makakapansin sa maliliit na pagbabago. Gagawin natin ito ng tahimik, walang malaking anunsyo. Sa oras ng kaganapan, ang lahat ay nakatuon na lamang sa karera. Matapos ang maingat na pagpaplano, kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang aide, malinaw niyang ibinigay ang utos. Alisin sina Michael at Carol Middleton sa VIP list. Walang opisyal na dahilan, walang paliwanag. Basta na lamang silang mawawala. Kumpiyansa siya na kahit mapansin man ito ni Catherine, wala nang sapat na oras upang tumugon dahil ilang araw na lamang bago ang Royal Ascot. Sa kanyang kalooban, nakaramdam si Camila ng kasiyahan na may halong determinasyon. Para sa kanya, ginagawa lamang niya ang kinakailangan upang protektahan ang imahe ng maharlikang pamilya. Sa loob ng napakaraming taon, masyadong nabigyan ng pansin ang pamilya Middleton. Mula sa kasal ni Catherine hanggang sa pagsilang ng mga anak at mga pampublikong paglabas. Panahon na upang higpitan ang kontrol at ibalik ang lahat sa orbit na kanyang ninanais. Gawin ninyo ito ng mabilis at maayos, huli niyang utos bago tapusin ang pulong. Ayokong magkaroon ng problema. Isa lamang itong panloob na pagsasaayos. Habang umaalis ang mga aide, tumayo si Camila at lumapit sa bintana na nakaharap sa tahimik na hardin. Huminga siya ng malalim, dama ang pagbabalik ng kontrol. Naniniwala siyang magiging maayos ang lahat. Walang sinuman ang mangangahas na hamunin sa publiko ang isang desisyon mula sa tanggapan ng reyna. At kahit maghinala si Catherine, mahihirapan itong makakuha ng ebidensya. Para kay Camila, ang Royal Ascot ngayong taon ay magiging perpektong kaganapan. Nakatuon lamang sa mga tunay na mukha ng maharlikang pamilya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kumpiyansang ito ang magiging pinakamalaking pagkakamali niya. Maliit man sa paningin ang isang listahan ng panauhin, ito ang nagsindi ng isang hindi maiiwasang komprontasyon. Sa mga sumunod na araw, tahimik na isinagawa ang mga utos mula sa tanggapan ni Camila. Ang mga pangalan ni Michael at Carol Middleton ay tuluyang tinanggal sa huling yugto ng pag-apruba. Lahat ay tila umaayon sa plano ng reyna. Hanggang sa magsimulang kumilos si Catherine. Kinabukasan, mabigat ang atmosfera sa Kensington Palace matapos matuklasan ang pakikialam mula sa tanggapan ni Camila. Alam ni Catherine na hindi na siya maaaring manatili sa simpleng hinala lamang. Kailangan niyang makahanap ng konkretong ebidensya. Sa isang pulong sa umaga, kasama ang kanyang sariling koponan, nakatanggap siya ng hindi inaasahang impormasyon. Ang pribadong kalihim ni Reyna Camilla, si Edward Hargrove, isa sa iilang taong may access sa guest list, ay biglang nagsumite ng kanyang pagbibitiw isang araw lamang matapos ma-edit ang listahan ng Royal Ascot. Ang opisyal na dahilan ay problema sa kalusugan, ngunit masyadong kahina-hinala ang tiyempo. Agad na naramdaman ni Catherine na hindi ito basta nagkataon lamang. Imbestigahan ninyo siya ng mabuti, utos niya sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang assistant. May hinala akong sangkot siya. Ilang oras lamang ang lumipas
mas lalo pang pinagtibay ng resulta ang kanyang hinala. Hindi lamang nagbitiw si Hargrove, nagmamadali rin siyang umalis ng Britanya. May nakabook ng one-way ticket papuntang Switzerland at may inilipat na bahagi ng kanyang bank account. Ang kanyang padalus-dalos at palihim na kilos ay malinaw na nagpapakitang may tinatakasan siya. Hindi nag-atubili si Catherine. Gamit ang sarili niyang network, nag-ayos siya ng lihim na pagpupulong, kinahapunan sa isang ligtas na lugar sa labas ng palasyo. Isang maliit na kafe sa isang tahimik na bahagi ng London. Pagpasok ni Hargrove, maputla ang kanyang muka at halatang takot ang kanyang mga mata. Panay ang lingon niya sa paligid, tila may kinatatakutang nagmamasid. Your Royal Highness, hindi ako dapat narito. Agad niyang sabi pagkaupo. Nanginginig ang boses. Kapag nalaman ito ng Reyna, diretsong tumingin si Catherine sa kanyang mga mata. Kalmado ang tinig, ngunit may matinding bigat. Alam mo kung bakit kita pinatawag? Inalis ang pangalan ng aking mga magulang sa listahan ng Royal Ascot. At ikaw ang gumawa nito. Matagal na nanahimik si Hargrove. Pinawisan ang kanyang noo. Alam niyang nasa kritikal na sandali siya. Sa huli, sa ilalim ng matatag na titig ni Catherine at sa pangakong poprotektahan siya kung makikipagtulungan, bumigay siya. Ako po ang direktang nagtanggal sa pangalan ni na Mr. Michael at Mrs. Carol Middleton. Paus niyang pag-amin. Ayon ito sa utos mula sa tanggapan ni Reyna Camilla. Inatasan akong gawin ito sa huling yugto para hindi mapansin. Sumunod lang po ako. Mahigpit na kinuyom ni Catherine ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Sumiklab ang galit, ngunit pinigilan niya ang sarili. Tama ang kanyang hinala. Hindi ito desisyon ng isang tauhan lamang, kundi direktang utos ni Camilla. May ebidensya ka ba? Pagpapatuloy ni Catherine. Mga email, tala ng pulong, o anumang dokumentong magpapatunay na mula sa Reyna ang utos? Nag-alinlangan si Hargrove, halatang natatakot. Maingat po siya. Karamihan sa mga utos ay pasalita. Pero may ilan pa akong internal emails at memo tungkol sa pag-edit ng listahan. Kapag nalaman ito, mawawala ang lahat sa akin. Bahagyang yumuko si Catherine, naging mas matatag, ngunit mapanghikayat ang kanyang tinig. Kung tutulungan mo akong makakuha ng ebidensya, sisiguraduhin ko ang iyong kaligtasan. Hindi mo kailangang tumakas. Ngunit kung mananatili kang tahimik, mas lalala lamang ang sitwasyon. Kailangan ng maharlikang pamilya ang katotohanan. Matapos ang maingat na pag-iisip, tumango si Hargrove. Pumayag siyang makipagtulungan. Nangako siyang ibibigay ang natitirang dokumento at mag-ayos pa ng isang tawag na may re-record kasama si Camilla bilang kumpirmasyon. Kahit malinaw na natatakot, alam niyang ito na marahil ang pinakaligtas na hakbang para sa kanya. Pag-alis ni Catherine sa pulong, ramdam niya ang pagdaloy ng adrenaline sa kanyang katawan. May direktang saksi na siya. Kailangan na lamang niya ng hindi mapapasinungalingang ebidensya. Mas mabilis ang takbo ng investigasyon kaysa sa kanyang inaasahan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya na ang may hawak ng kalamangan sa tahimik na laban na ito. Ngunit alam din niyang hindi madaling talunin si Camilla. Kapag nalaman nitong nakikipagtulungan ang kanyang kalihim, maaring maging mas mapanganib ang sitwasyon. Habang hinihigpitan ni Catherine ang paghahanap ng ebidensya, biglang naging mabigat ang atmosfera sa Clarence House. Naramdaman ni Reyna Camilla na may kakaibang nangyayari. 2 araw na niyang hindi makontak si Edward Hargrove. Lahat ng tawag ay napupunta sa voicemail. Walang sagot ang mga mensahe. Nakaupo si Camilla sa kanyang pribadong opisina. Mariing tinatapik ang kanyang ebony desk. Ramdam niya
ang paparating na panganib. Iniiwasan niya ako, malamig niyang sabi sa kanyang aide. Nakuha na siya ni Catherine. Hindi tayo maaaring maghintay lamang. Agad siyang naglabas ng mga utos. Lahat ng dokumentong may kaugnayan sa pagbabago ng guest list ng Royal Ascot ay kailangang suriin at tuluyang burahin. Mga email, memo, tala ng pulong, lahat. Inutusan pa niya ang mga teknisyan ng palasyo na magsagawa ng system check bilang panakip sa mga pagbabagong ito. Kung matuklasan man, sabihin ninyo na technical na pagkakamali lamang, malamig niyang pahayag. Isang glitch sa system, isang error sa data. Walang makakapagpatunay ng anuman. Naniniwala siyang kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Para sa kanya, ang pagtanggal sa pamilya Middleton ay isang maliit na desisyon lamang. Isang bagay na maaari niyang gawing simpleng administratibong pagkakamali kung sakaling lumaki ang issue. Ngunit hindi niya inaasahan ang bilis at determinasyon ni Catherine. Hindi alam ni Camilla na ang lahat ay umaayon na sa plano ng prinsesa ng Wales. Kinagabihan, ayon sa lihim na kasunduan, tumawag si Edward Hargrove kay Camilla. Ang buong pag-uusap ay nai-record gamit ang isang espesyal na device na ibinigay ni Catherine. Naupo si Hargrove sa isang saradong silid, pawis na pawis, ngunit sinunod niya ng eksakto ang napagkasunduang script. Your Majesty, si Hargrove po ito, sabi niya, pilit pinatatatag ang boses. Tumatawag po ako upang mag-ulat tungkol sa listahan ng Royal Ascot. Natapos na po ang pagtanggal sa mga pangalan ng pamilya Middleton ayon sa inyong utos. Sandaling natahimik si Camilla sa kabilang linya bago sumagot. Walang bahid ng hinala. Napakabuti, tugon niya. Malinaw ang aking sinabi. Hindi natin kailangan ang kanilang presensya sa isang mahalagang kaganapan tulad ng Royal Ascot. Sobra na ang atensyong natatanggap ni Catherine at ng kanyang pamilyang hindi maharlika. Sa pagkakataong ito, dapat nakatuon lamang ang lahat sa tunay na maharlikang pamilya. Maingat na ipinagpatuloy ni Hargrove ang usapan. Your Majesty, may ilang tauhan po ang nag-aalala kung ano ang sasabihin kapag nagtanong si Prinsesa Catherine tungkol sa pagbabagong ito. Tumawa si Camilla ng may paghamak, puno ng kumpiyansa ang kanyang tinig. Sabihin lamang ninyo na technical na pagkakamali iyon, wika niya. Matagal ko nang ipinag-utos ito. Ito ang aking desisyon. Ako ang reyna at ang Royal Ascot ay dapat sumalamin sa tunay na katayuan ng monarkiya. Ang pamilya Middleton ay hindi kabilang sa sentro. Hindi sila dapat lumitaw ng ganoon kadalas. Bawat salitang binitiwan ni Camilla ay malinaw na naitala. Hindi niya namalayang siya mismo ang nagkumpirma na ang pagtanggal kina Michael at Carol Middleton ay kanyang direktang utos. Hindi isang aksidenteng pagkakamali. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga si Hargrove. Agad niyang ipinadala ang recording kay Catherine. Sa Kensington Palace, magkatabing nakaupo sina Catherine at William habang pinapakinggan ang buong pag-uusap. Sa bawat salitang lumalabas mula kay Camilla, lalong nagiging seryoso ang mukha ni Catherine. Ramdam niya ang pagtaas ng galit. Ngunit kasabay nito ay isang malalim na kasiyahan. Siya mismo ang nagkumpirma ng lahat, sabi ni Catherine, bahagyang nanginginig ang boses sa emosyon. Wala na siyang paraan upang itanggi ito. Ipinatong ni William ang kanyang kamay sa balikat ng asawa, seryoso rin ang kanyang muka. Napakagaling ng ginawa mo. Pero kailangan nating mag-ingat ngayon. Mahihirapan si ama kapag nalaman niya ito. Tumango si Catherine, ngunit iisa lamang ang nasa kanyang isipan. Umabot na sa huling yugto ang laban. Sa recording at testimonya ni Hargrove, hawak niya ang pinakamalakas na ebidensya.
Maaaring nabura ni Camila ang maraming dokumento, ngunit hindi niya mabubura ang sarili niyang tinig. Habang nababalot ng dilim ang Clarence House, wala pa ring kamalay-malay si Camila na ang tawag na iyon ang magiging kanyang pinakamalaking pagkakamali. Papalapit na ang bitag. Kinabukasan, mabigat ang atmosfera sa Buckingham Palace. Pumasok si Prinsesa Catherine na may matatag na tindig, hawak ang isang USB drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Katabi niya si Prinsipe William. Kapwa seryoso ang ekspresyon. Nag-ayos sila ng isang pribadong pulong kay Haring Charles III. Pagpasok pa lamang, hindi na nag-aksaya ng oras si Catherine. Inilapag niya ang USB at ang file ng testimonya ni Edward Hargrove sa mesa ng hari. Ama, mayroon akong hindi matatawarang ebidensya, malinaw at matatag niyang sabi. Ang pagtanggal sa pangalan ng aking mga magulang sa guest list ng Royal Ascot ay hindi isang pagkakamali. Isa itong sinadyang hakbang mula sa tanggapan ni Reyna Camilla. Napakunot ang noo ni Haring Charles III, halatang pagod ang kanyang mukha. Tahimik siyang nakinig habang ipinaliwanag ni Catherine ang buong pangyayari. Pagkatapos, pinatugtog niya ang recording ng tawag. Umalingaw-ngaw sa silid ang tinig ni Camilla, malamig at desidido. Ito ang aking desisyon. Hindi natin kailangan ang presensya ng pamilya Middleton. Ang Royal Ascot ay dapat sumalamin sa tunay na katayuan ng monarkiya. Tahimik na nakinig si Charles hanggang matapos ang recording. Pinisil niya ang kanyang noo at malalim na napabuntong hininga. Kitang-kita ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Akala ko ay isang hindi pagkakaunawaan lamang ito, dahan-dahan niyang sabi. Ngunit napakalinaw ng ebidensya. Isa itong sinadyang pakikialam na lumampas na sa hangganan. Naramdaman ni Catherine ang halo-halong ginhawa at tensyon. Tumingin siya sa hari at matatag na nagsalita. Ayokong gawing malaking iskandalo ito, Ama. Ngunit hindi ko matatanggap na tratuhin ang aking pamilya sa ganitong paraan dahil lamang sa personal na kalkulasyon. Sumingit si William, mahinahon, ngunit matibay ang tinig. Ama? Kailangan natin ng transparency. Kung papayagan natin ang ganitong bagay na magpatuloy, mawawala ang tiwala ng publiko sa maharlikang pamilya. Matagal na nanahimik si Haring Charles bago tuluyang tumango. Agad siyang nagpasya. Iutos ko ang agarang pagbabalik ng pangalan nina Michael at Carol Middleton sa VIP guest list. Tumingin siya kay Catherine, mahigpit ngunit may pag-unawa ang kanyang mga mata. Salamat sa pagdala ng ebidensya. Hindi ko papayagan na ito ay matabunan lamang. Mabilis ang naging mga kahihinatnan. Kinahapunan ding iyon, mahigpit na binago ang mga regulasyon sa pag-aproba ng guest list sa lahat ng maharlikang kaganapan. Ang anumang pagbabago sa huling yugto ay kinakailangang may pirma ng hindi bababa sa 2 senior na miyembro at may kumpletong dokumentasyon ng dahilan. Wala nang puwang para sa tahimik na utos tulad ng dati. Higit sa lahat, malaki ang nabawas sa impluwensya ni Reyna Camilla sa organisasyon ng mga kaganapan. Hindi na siya maaaring direktang makialam sa guest list nang walang pahintulot mula sa tanggapan ng hari. Ang anunsyo na pansamantalang aatras si Camilla sa mga tungkuling maharlika simula Hulyo dahil sa kalusugan ay inilabas bilang isang maingat na hakbang upang mapahupa ang tensyon sa publiko. Ngunit ang lahat sa loob ng pamilya ay alam ang tunay na dahilan. Paglabas ng Buckingham Palace, mahigpit na hinawakan ni Catherine ang kamay ni William. Hindi siya nagdiwang ng tagumpay, ngunit punong-puno ang kanyang puso ng kasiyahan. Naibigay ang hustisya. Nagpatuloy ang Royal Ascot 2026 ayon sa plano. Dumalo sina Michael at Carol Middleton bilang opisyal na panauhin at mainit na tinanggap ng publiko.
Ang mga larawan ng pamilya ni Catherine sa grandstand ay naging isa sa pinakapinag-usapang sandali ng kaganapan. Ngunit nanatili ang epekto ng komprontasyon. Isang maliit ngunit malalim na bitak ang nabuo sa loob ng maharlikang pamilya. Alam ni Catherine na bagaman siya ang nagwagi sa pagkakataong ito, maaaring magpatuloy ang mga nakatagong laban. Ngunit kahit paano, napatunayan niya na walang sinuman ang may karapatang abusuhin ang kapangyarihan o burahin ang iba para lamang sa pansariling kapakinabangan. Ang maharlikang pamilya ng Britanya, sa kabila ng kumikislap nitong anyo, ay muling nagpaalala sa lahat na ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa transparency at katarungan.